Hello, hello, Aris Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi biten na weekly reading for September 15 hanggang September 21. So Aris, kunin nyo lang po yung makaresonate kayo ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Aris yun. Kaya relax ka lang, okay po? Use your intuition para makuha nyo po yung akmang messages na para sa inyo para sa reading natin today. Okay po? So Aris, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, malaking bagay po yun para sa akin. Every time po na meron tayong free reading for Aris. So from the bottom of my heart, thank you again po for not skipping the ads. So Aris, ano naghihintay sa inyo ngayong buong September 15 to 21? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Knight of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Knight of Cups. Woo, it's all about movement. In the area of what you need, you have the Queen of Pentacles. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Pentacles. Beautiful. In the area of your near future, you have the Four of Cups. Lovely. In the area of your challenge for the week, you have the Queen of Swords. Beautiful. Two queens are here. Mamaya sabay natin pag-usapan kung ano yan. In the area of your fortune, you have the Emperor card. Wow, ikaw to Aris, lumabas ka sa iyong sariling reading. Congratulations, sa fortune area pa. So this is gonna be lucky, maganda, prosperous, and really, really in your element week para sa inyo, okay? In the area of your divine messages, you have the Two of Cups. Lovely. At ang outcome mo for the week, eto yan mamaya, sabay-sabay natin siya bubuksan at the end of our reading. But first, ano muna lingering energy in your background, you have the Ace of Wands. Nakita ko rito, time for a new beginning. Time for a change, no? Especially po, meron tayong eclipse on September 21. Solar eclipse naman yan in the sign of Virgo. Ito yung magbibigay sa'yo ng mga positibong pagbabago o kaya fresh new beginning after ng mga kalituhan to mga nakaraang araw. Parang ngayon, somehow ang bala mo, Aris, parang meron kang aha moment, yung parang may realize mo, ay parang meron akong balak gawin ha. Ay parang nagigets ko na kung ano dapat kong simulan. Parang ganyan. So, meron ka ng mga kalinawan this time from some confusion ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. Especially po nang galing tayo sa September 7 eclipse on Pisces, ito nakaraan lamang, it will give you confusion yung mga hindi ko maintindihan, bakit ganito, bakit nawala, bakit naputol, ano nangyari, no? So marami kang mga doubts, pangamba, duda, at pagkalito nito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. Dulot po yan ng September 7 eclipse. But on September 15 to 21, we're on the solar eclipse season under Virgo sign. Ito yung may gudulot naman sa'yo ng kalinawan. Things will get clearer, better. Ngayon, para naunawaan mo na kung anong dapat mong ruta, kung anong dapat mong diskarte sa isang bagay, o kung paano mo kakausapin ng isang tao. Ngayon, parang unti-unti nang nabibuild mo yung puzzle at meron ka na mabubuong bagong-bagong strategiya at bagong paraan para mag-come up ka on a new outcome. Yun kasi ang element ni Ace of Wands maalab din siya Katulad mo, fire sign ka Aries, na parang maalab ang iyong linggo when it comes to your dreams, when it comes to your vision, when it comes to your mga balak gawin. Parang may kumpiyansa ka kumbaga. Kaya ngayon, kung may idea ka, i-execute. Kung may plano ka, go with it, no? Nakita ko na ito yung panahon para buhisiin na at magkaroon ka na ng matapang na pagharap doon sa mga balak mong gawin. Okay? Napakaganda. Good outcome, transformation, and a new life is waiting for you. Congrats po. At the center, you have the Knight of Pentacles. Si Knight of Pentacles, sinasabi niya na, parang meron ka mga plano na hindi mo sinisimulan. Parang medyo nito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, dulot nga siguro ng confusion, pagkagulo, o kaya very, very chaotic. Parang naantala, Aris, yung mga bagay na gusto mong gawin. Parang sabi mo, is this the right thing to do? Sigurado na ba ako? Sure na ba? Sure na ba yung gagawin natin? Baka mamaya meron pang hindi sigurado. So, ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang medyo nag-aalangan ko o medyo may dinelay ka o may na-delay sa ginagawa mo. This week is a mark for you to really have a concrete plan. Okay? Especially po, ito yung period of excellence in career advancement and medyo supported ka naman with strong period of recognition. So, napakatapang mo ngayon, napakamaalab, lakas ng kumpiyansa mo to do some things. Especially po, meron kang two queens here. Talaga nagalaban ng iyong talas ng isip at mga bagay na gustong pangalagaan. Very, very protective ka ngayon.
yung para sa'yo, parang ganyan. So, you know what to defend and you know what to bitawan. Kung ano yung mga dapat bitawan, alam mo kung ano dapat yun. At ngayong linggong ito, napakatalas ng isip mo sa mga bagay na yan. With the Knight of Pentacles here, sinasabi niya na para bagang ikaw ay may plano na, may idea na, and you need to execute that. Parang kulang sa action, parang ganyan. And makakatulong sa'yo this week itong tapang mo in your own card, the Emperor card, sa sign mo Aries. May kita ko dito na yes, merong katapangan within you na mag-uudyok sa'yo na itulay na yung isang bagay. And nakita ko talaga na either na pagnilay-nilayan mo na ito o nabuo mo na matagal na ngayon mo lang balak i-execute o matagal na itong nabinbin at parang ngayon mo lang gustong simulan. Parang ganyan. Okay? The Knight of Pentacles being clarified by the Temperance card. Yes. Patience, patience, patience. Sabi ng spirits mo, paalala niya, magkaroon ka daw ng mahabang pasensya sa proseso ng pagbuo itong balak mong bagong plano. No? Parang sabi niya, okay, may spark of an idea ka, meron kang biglang naisip or meron kang gustong gawin, sabi mo, uy, parang promising to parang pwede sa akin. And then ngayong linggong ito, magplano kang mabuti or para unti-unti mo nang gagawin yung nasa isip mong mga step-by-step formula para maasikaso yung plano na yan. And with the Temperance card here, pinapaalalahanan ka na dahan-dahan lang, relax lang, be patient, take your time. Sabi rin dito parang kung ano yung plano, huwag kalimutan i-execute. Huwag masyadong maging abala sa pag-iisip lang. Dapat meron ka din daw ginagawang aksyon para yung mga pinaplano mo meron patunguhan. At nakita ko rito na sabi rito, try to balance things out. Balansehin mo. Hindi pwedeng kung ano lang yung gusto-gusto. Sometimes you need to ask other people to help you, to guide you, to give you assistance, to give you parang mas malinaw na understanding sa mga balak mong gawin. O kaya, mas madaling ruta kung paano mo siya may execute. May mga madali daw paraan, kailangan daw isipin mo yan. Pero nakita ko dito na parang sabi daw, keep your peace and harmony at bay. Parang sabi dito, parang wag daw mainitin ng ulo sa mga bagay na medyo matagal gawin o medyo matagal buhisiin. Wag daw mairita, wag daw mataranta, at wag daw mainip. Have patience and it will be done. Okay? In the area of what you want, you have the Knight of Cups. Knight of Cups, you want something to offer. Or in reverse, para ikaw meron kang gustong i-offer, whether your services, you want to apply, you want them na makilala ka o makita ka man lang, mapansin ka man lamang para mabigyan ka ng pagkakataon. Some of you naghihintay ngayon ng call, text, or chat. Narinig ko parang meron kang mga nakabinbin, kaya parang nakahinto ang lahat ngayon, no? Parang sabi mo, kailan ba makukuha yan? Tagal-tagal na. Gusto ko na marinig yung offer nila o yung tawag nila. Gusto ko na malaman kung may pag-asa pa ako. Parang ganyan. Some of you, narinig ko yan. Parang you're trying to really ask them and the spirit above and your prayers na para please God, ibigay na sa akin. Kailangan ko na to. Nanggaling ka na from a long patience. Marami ka na inasikaso with a Temperance card. Balik-balik ka na din. Pabalik-balik ng inaasikaso, ng papeles, ng interview, nakailang training ka na din. Ilang beses ka na rin kinausap, pero parang ngayon nakabinbin pa rin, ano? And I'm seeing talaga you're just waiting for that opportunity to come. At nakita ko malapit na, especially po on September 21 eclipse, opportunity to move forward with confidence is here. So kung meron kang mga hinihintay, meron kang mga ina-anticipate na mga bagay-bagay, tabayanan mo after the eclipse, kakaroon ka na ng clarity tungkol dyan, kung mag-move forward ka pa ba, or mag-expect ka pa. Something is moving most definitely after the eclipse season. Kaya ngayon, kapit ka sa pag-plano at paghihintay at pagbubusisi kung ano yung plan A, plan B mo. Hintay natin matapos yung eclipse. After that, pwede tayong tumingin kung ano yung mga dapat nating kahantungan moving forward. Okay? The Knight of Cups is being clarified by the High Priestess. Yes. Ngayon, parang pinagkakatiwalaan mo lang si Tadhana. Dalawang cards na nagsasabi ng believe in a divine timing. Parang if it's yours, it's yours. Yun narinig ko. Parang sabi mo, sige, ang ginawa ko naman na lahat. Binigay ko na yung makakaya ko. Umatanda man ako. Naging punctual ako. I've given my all. Pero kung para sa akin talaga yan, babalikan sa akin. Ibibigay yan sa akin. Parang merong divine confidence or parang merong tiwala sa higher power na kung akin yan, nahanalig ako. Parang you don't want to doubt yourself anymore and you don't want then to parang think too much of something na parang binubugbog ko ang sarili ko sa kakaisip pero kung talagang akin yan eh. And the divine power is here telling you, yes, just have to believe. If you believe, power yan of manifestation, it will come to you. Nakita ko rin dito na meron kang trust in yourself that the impossible will be possible.
And that, sabi mo, magaling naman ako, marunong naman ako, kahit saan ako pumunta, may makakakilala sa akin, may makakatanggap sa akin, merong kikilala sa akin, no? So nakita ko talaga yung malakas na kumpiyansa. At narinig ko rin na parang you just want to see the beauty of everything. Parang sabi mo, the sky's the limit eh. Parang the potential is there, the possibilities are there. I just have to open up myself to the world, parang ganyan. So, ngayon talaga nakita ko, congrats sa'yo kasi malakas ang tiwala sa sarili mo at marami kang pwedeng i-offer, marami kang pwedeng gawin, marami kang kakayanan and skills. Some of you, madaling matuto, madaling, ano yung parang very, very, very flexible kayo. Kaya yung mag-adapt in any situation and you know what to do. Ngayon, napakalakas ng iyong intuition pag alam mong sayo eh. Okay? In the area of what you need, you have the Queen of Pentacles. Si Queen of Pentacles, sabi rito, ang kailangan mo daw today, Aries, this week, 15 to 21, is to nurture what you have. Okay? Meron ka daw negosyo o trabaho o kaperahan o pinapangalagaan na mas buhisiin mo daw mabuti this week. Either naka-hands-on ka dyan, nakatutok ka dyan, ikaw ang punong abala, huwag ka daw basta-basta umasa lang sa ibang tao when it comes to the updates, kumbaga huwag mo hayaang sila lang humahawak, kailangan nakatutok ka rin doon para makita mo in your own eyes kung ano yung nangyayari at hindi ka lang umasa sa impormasyon na binibigay sa'yo. Halimbawa, when it comes to your kids, malayo ka, nakatrabaho ka sa malayong lugar, tapos sinasabi lang sa'yo kung ano yung mga nangyayari sa mga anak mo. So ikaw, tatawagan mo, anak, totoo ba ito? Ganito pa nangyayari sa inyo. So make sure na ikaw, yung mga pinapangalagaan mo, hands-on ka or talaga nakatutok ka. Huwag ka basta-basta maniniwala lang sa sinasabi ng iba. Halimbawa din, meron kang negosyo, pero ngayong linggo aalis ka, meron ka lang katiwala na iniwan doon, nakikinig ka lang sa kanya kung anong update niya. Sometimes you need also other proof or other way to check kung tama ba yung impormasyon na nakukuha mo para yung mga pinapangalagaan mo ay lumago in a way na ina-expect mo or in a way na hawak-hawak mo siya. Nakita ko dito, alagaan mo yung mga bagay na meron ka. Don't take things for granted. And kung ano yung meron, yun daw ang pagtiyagaan at yun daw ang hanapan mo ng paraan para mag-grow. Narinig ko, be maparaan, be madiskarte. Halimbawa, meron ka mga 4 na kasirola sa bahay na magaganda tapos nakatambak lang, pero magaling ka magluto ng iba't ibang putahe. Sabi mo, ay why not magkarenderya ako for a week. Baka mamaya may bumili o kaya kumita ako habang nakatenga ako sa bahay ngayon. Baka pwede ko tong pagkakakitaan. Parang ganyan. So, nakita ko rito na makakahanap ka doon ng diskarte. This week, kung ano man yan, pwedeng karenderya, pwedeng luto ng ganito, benta ng ganyan. Kung ano man po yung nasa puso't isip mo na gusto mong gawin, ngayon yung potential mong way to earn more. Pero nakita ko rito na kung ano yung inaalagaan mo ngayon, Aries, kung ano yung pinapangalagaan mo ngayon ng mga anak siguro, asawa, negosyo, trabaho, in-nurture mo daw yan because that will lead you to a brighter, bigger future with a fortune mong lumalago. Nakita ko kasi parang permanenteng pagkakakitaan ang uugatan nitong inaalagaan mo ngayon. Okay? Queen of Pentacles is being clarified by the Three of Cups. Three of Cups is all about you learning to enjoy what you're nurturing. Meron ka daw mga maaasahan na tao and yan ang mga dapat mong isiping mabuti kung sino daw ba yung maaasahan. Okay, not everybody na nag-rejoice sa'yo, mabait sa'yo, sinusuportahan ka, ikatiwa-tiwala sa mga bagay na inaalagaan mo. Make sure na binubusisi mo daw kung sino yung katiwa-tiwala. Especially here with the Queen of Pentacles, bababa ka sa Four of Cups. Sinasabi dito na para bagang hindi ka masaya sa mga nasa paligid or hindi ka pa kontento sa mga bagay, kaya kailangan talaga maging maparaan ka sa mga bagay na gusto mo pang marating o gusto mo pang makamit. Because this time you're being required to be smart enough eh. Dapat daw buo sa isip mo yung gusto mo at ayaw mo eh. Kung ayaw mo na yan, make sure na meron kang minamodify, meron kang ina-upgrade, meron kang binabago. Pag medyo ramdam mong hindi na maganda o hindi na maayos, actionan mo para yung pinapangalagaan mo ay hindi maapektuhan or hindi siya mag-deteriorate, kumbaga. Sabi rin dito, hanggat maaga pa, actionan mo na. Okay? With the Three of Pentacles, there are right people, emphasis on the right people na makakatulong sa'yo. Hindi pwedeng basta-basta ka na lamang nag-acquire ng kung sino-sino sa pangangalaga ng inaalagaan mo ngayon. Kung ano man yung valuable na yan, negosyo, pera, mga anak o loved ones or material wealth or trabaho, kailangan talaga yun talagang inaasahan mo at pinagkakatiwalaan mo. Okay?
In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Pentacles. Ten of Pentacles is a lifelong dream, lifelong money, long-term gains. Maaari sa inyo nag-iisip na ibenta yung bahay, kaya siguro ngayon nagplano ka pa lang kung paano yung sistema or bumili ng property, baka lupa yan o bahay binubusisi mo ngayon kung legit ba yung papeles, tamang tao ba yung kausap ko, magkano dapat yung bayaran, paano yung negosasyon, ano yung mga papers na kailangan kompletuhin, no? Marami kang preparation for a long-term thing. Some of you parang balak umalis ng bansa. That's what I'm hearing. At ngayon nag-iisip-isip ka na kung ano yung mga dapat mong ihanda or mga dapat mong asikasuhin. Kasi ngayon parang seryoso ka na on things na alam mong pangmatagalan. On things na alam mo na magdudulot sa iyo ng mahabang pagkakaperahan. Kasi parang before puro contractual or laging meron trabaho ngayon pero next month wala. So dati maraming hindi sigurado. Pero ngayon nag-iisip ka talaga ng talagang permanente. Sabi ko nga sa inyo kanina, nag-iisip ka ng mga bagay na permanente. Kaya ngayon meron ka mga dreams of long terms for the parents, para sa anak. Pag nag-retire na ako, kailangan meron akong ipon. So nag-iisip ka na ngayon ng mga bagay na seryoso. Kaya nakita ko talaga dito na parang there are times na sabi mo, teka lang, pag-isipan muna natin. Huwag muna tayong kumilos. Siguraduhin muna natin. Parang ganyan. So, very, very maingat ka, which is good. Which is good, Aris. Nakita ko talaga na may mga inaasikaso kang dinadahan-dahan mo. You don't want to I'm hearing you don't want to make mistakes. Kaya siguro kung ano man yung proseso, kahit nakakainip, kahit nakakairita, kahit nakakabuisit, yung sa dami ng pwedeng gawin, sa dami ng dapat asikasuhin, tinatsaga mo siya kasi alam mo naman yung kapalit pang matagalan. Which is good for you. Na Ten of Pentacles being clarified by the Queen of Cups. Yes, ito yung bagay na pangmatagalan pero alam mong magdudulot sa'yo ng kapanatagan. No, hindi ka matakot kung may pangkuha pa ba ako next month, next year. Kapag ito nabuo mo, kung ito man ay negosyo, trabaho, pangarap mo, or bahay at lupa, alam mong tatagal sa'yo to for a very long time. At magkakaroon ka ng sigh of relief na parang, ay, salamat, nagawa ko din. Ay, salamat na sa akin na. Parang ganyan. Alam mo na kapag ito na asikaso mo, panatag ka na. Okay ka na. Kahit, sabi mo nga, I don't know, nakarinig ako ng salitang kahit madedo ako, alam kong okay yung mga anak ko, alam ko na meron may iwan sa kanila. Parang it's all about your legacy. That's what I'm hearing. Na parang ngayon, yun ang binubuo mo. Yun ang hinahanda mo. Kailangan mapatapos ko sa school si anak. Kailangan makahanap sila ng matinong trabaho. Kailangan okay kaming bahay para hindi kami mapalayas. Kailangan pag gantong buwan na to, kailangan may pam-grocery kami, o kaya kailangan may ipon para kung may emergency fund, may madudukot, o kaya kailangan mahulugan na yan para tayo hindi makahabol sa deadline. So, marami kang ginagawa ngayon na pangmatagalan, sometimes changing routines, parang binabago mo na din yung parang routine ninyo pagdating sa pera. Gusto mo na laging may maaasahan, may meron ka madudukot para panatag ka, parang ganyan. So, now is the right time for you to I don't know why, bilib na bilib ako sa'yo ngayon kasi nag-iisip ka talaga ng ikakatuwa ng puso mo, ikakahaba ng buhay ninyo. And also, yung walang pangamba, walang takot na baka bukas makalawa wala. Ngayon, iniisip mo talaga yung long term. Nakita ko rin sa inyo, yung bubuin mo ngayon, whether trabaho yan, negosyo yan, passion project yan, bukal yan sa puso mo. Kasi parang sinusunod mo ang puso mo ngayon. Ano, Aris? Parang sabi mo, ito ang gusto ko, malakas ang calling ko dito, with the High Priestess, talagang tawag ang damdamin yan. Ito yung gusto mong simulan, ito yung gusto mong i-offer, ito rin yung oportunidad na gusto mong yakapin. Parang ganyan. Napakalakas ng tawag ang damdamin mo today with what you want to do. No? In the area of your near future, you have the Four of Cups. Four of Cups, dito nakita ko na may mga bagay ka pa rin gustong kunin na mas malaki o higit pa. And alam mo kung gaano kalaki o kalawak o kalayo yung dapat mong gawin para makuha yon. Some of you parang iniisip na ako baka imposible. Pero hindi. Nakita ko nakakayanin mo at magagawa mo. Pero ngayon, marami kang mga bagay na pinapanghinayangan, mga ginawang aksyon na parang feeling mo, it's not enough, I'm not good enough, it's not for me, kulang pa, kailangan ko pa ng marami, I want more. No, parang meron mga dissatisfaction, meron kang mga bagay na parang hindi mo inasahan na yun ang mangyayari kumpara doon sa pinlano mo. Parang nakita ko dito na parang you are not aligned with something na akala mo yun na magiging ruta o magiging resulta.
And here, nakita ko dito na what you need is appreciation of what you have. Yes, normal sa tao yung maghangad pa ng malalaki, maghangad pa ng mas magaganda, maghangad pa ng mas malawak pa sa mga bagay na meron tayo. Normal lang yan, tao ka. And normal lang na habang nakukuha mo yung goal mo, lumalaki na lumalaki yung goal, umaangat na umaangat yung mga nais mo sa buhay. Normal yan. Pero ang paalala sa iyo ni Spirit Guides, para makuha mo pa yung mga bagay na gusto mo, dapat daw ikaw ay grateful, thankful, appreciative of what you have. Kasi part yan ng pagkapatunay kay God, kay universe na, uy, si Ariso, kahit gaano kaliit o kalaki yung binibigay ko sa kanya, pinapahalagahan niya, thankful siya. Hindi siya reklamador, no? Ikaw yung uri ng tao this time, dapat na kung ano yung ibigay nandyan, masaya ka. Pero hindi ka pa rin pagod o hindi ka pa rin matatapos doon. Maghahangad ka pa at kukuha ka pa ng mga bagay na gusto mo. Okay lang yun. Pero kung ano yung nandyan, pasalamatan at i-appreciate at gamitin in its advantage kasi para sa'yo yan. Okay? Ngayon, habang naghihintay ka ng mga bagay na para sa'yo, sabi ng Spirit Guides mo, cultivate the time to para i-empower ang sarili. Para okay lang yan, kung ano man ibigay ngayon, bukas makalawa, mas malaki pa, mas maganda pa, kailangan yakapin ko to kasi bigay sa akin to ng Diyos. Parang ganyan. Because it will be given to you the moment na okay ka. The moment na ma-realize mo, ay, okay po God, I'm open for new things. I'm open for bigger things. Pero ngayon, pasalamatan ko po at aalagaan ko po yung bigay ninyo. Okay? The Four of Cups is being clarified by the Four of Pentacles. 4, you are protected, you are guided by your spirit guides, by the angels above, by the universe. Kaya kung natatakot ka ngayon, Aris, na hala, paano ako, paano yung ganito, huwag ka mag-alala, hindi ka mawawalan. Napakagandang message, ano? Huwag ka mag-alala, hindi ka mawawalan, hindi ka mapapariwara, hindi ka masasaktan. Kung ano man yung mga lessons na dapat mong malaman along the way, that is the part of your journey. Part yan ng pagkatuto mo at pagpolish mo sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong karera. Kaya kung ano man yung mga frictions sa kaliwat kanan, mga obstacles here and there, parte yan para lumago ka. Pag may friction, there's growth. Pag may growth, may movement. At pag may movement, may pag-abante sa buhay. At nakita ko rito with the 4-4, magiging okay ang lahat, especially in your near future. Nakita ko rito, yes, sabi ko nga sa inyo kanina, appreciate what you have. Tingnan mo siya, niyayakap niyo yung mga bagay na importante. At yung ibang bagay, okay lang sa kanya. Kahit desyerto yung paligid, pero kung nasa kanya yung mga bagay na iniingatan niya, sabi niya, God, thank you po, okay po ako. I have enough, I have what I need. Kung ano man yung mga bagay na nanaisin ko in the near future, kaya ko makuha yun. Kaya ko makamit yun. Pero ngayon, thank you po sa mga bagay na meron ako. Nakita ko talaga na value what you have. Nakita ko rin mag-ipon. Sa mga views, pinapayuhan mag-ipon. Huwag basta gastos ng gastos. Minsan may mga bagay daw na hindi naman mahalaga pero dahil hindi ka lang masaya o hindi ka lang kontento, bumili ka bigla. So sabi dito, kung ano muna yung valuable dyan, yun na lang muna. And then yung ibang bagay, pwede mo bilhin yan or asikasuhin yan some other time. Pero ngayon, learn to conserve and protect what you have. Okay? In the area for challenge, unang-una, you have bring love into the situation. Pinapayuhan ka ng yung spirit guides na kung napapagod ka na at parang feeling mo wala nangyayari, hirap na ako, nakatuon ka sa mga bagay na gusto mo, learn to have fun daw and enjoy things with love, passion, and care. Kasi pag mahal mo naman yan, hindi mo papabayaan yan eh. Kapag mahal mo yan, hindi mo yan bibitawan, hindi mo susukuan, di ba? Whether tao yan, o pangarap, o sitwasyon, o negosyo, or trabaho. Alam ko na iingatan mo yan. So, with love, everything can be conquered. With love, anything ay kakayanin mo, titiisin mo para makuha lang siya. Okay? Now, the message of be bold and make the first move. Yes, tamang-tama, you have the Emperor card and you have the Queen of Swords here. Kailangan daw maging matapang ka, maging palaban ka, at magkaroon ka ng sigasig at silakbo ng damdamin para ilaban ang isang bagay. Okay? Napakagandang time to para po sa inyo. Okay? In the area of your challenge for the week, you have the Queen of Swords. Queen of Swords, yes, tamang-tama yung sinabi niya, be bold and make the first move. Dapat ikaw, malinaw muna sa isip mo bago ka kumilos. Pero dapat palaban ka. Maging assertive ka. Pag ayaw mo, ayaw mo. Pag gusto mo, gusto mo. Dapat panghawakan mo doon yung katotohanan na meron ng buhay mo ngayon. Halimbawa, balak mo magtayo ng grocery pero ang pera mo lang ay 1,000. Paano yon? So, make sure na nakabase sa katotohanan yung mga kilos mo. Malinaw sa'yo kung ano yung mga bagay na pwede at hindi. Pero bukas palad ka sa mga maaari pang mangyari.
nakita ko rin dito maging honest ka daw. Maging prangka ka sa mga tao na parang matagal mo nang tinitiis pero kailangan mo na mag-speak up for them to know the truth at for them to know kung ano yung stand mo sa isang bagay. Halimbawa sa pamilya, sa trabaho, pag meron ka na nakikita tapos pikon ka na, sabi mo, teka, parang stop na yan, sobra na, hindi ko na kaya yung ginagawa mo. Learn to talk to them in a nice way. Nasa iyo, Aris, ang paraan para kausapin sila ng tama, para hindi lumaki ang gulo. Pero parang karapatan mo naman kasi na magsalita eh. Karapatan mo na sabihin sa kanila yung nararamdaman mo. Kasi pinanghahawakan mo lang naman yung katotohanan. You want to set free from something na kumakadena sa'yo o tumatali sa'yo. Whether pain yan, toxicity from others, dishonesty from others, parang ito na yung panahon na lalaya ka. Lalakas ang loob mo na i-address yung issue. Parang ganyan. Okay? Nakita ko lang dito, narinig ko din na, uy, dahan-dahan sa bibig ha. Dahan-dahan sa salita. Dahan-dahan sa dila. Don't talk na hindi nag-iisip. Dapat hindi silakbo ng damdamin na kailangan daw pairalin mo isip. Okay? Use your mind, not your emotions, para yung kung ano man ang gusto mong i-convey ay makarating ng maayos at hindi lalong makomplicate. Okay? Kailangan pagplanuhan, pag-isipan. Gamitin daw ang isip ngayon. The Queen of Swords being clarified by the King of Pentacles. Yes. King of Pentacles is all about you valuing something na alam mong worthy para sa'yo. At yun daw ang kailangan mong asikasuhin this time. Wala ka daw time for nonsense. Wala ka daw time for paligoy-ligoy o minamanipulate ka. Kailangan ibaksak na ang katotohanan, pag-usapan na agad, para alam mo yung ilalaban mo, para alam mo daw yung isusugal mo, at yung pag-alaanan mo ng effort, kasi ayaw mo daw kumilos ng patalo o ng hindi sigurado. Yan. Because King of Pentacles is a very sigurista card eh. Hindi siya gagawa ng isang bagay na alam niyang matatalo siya dito or wala siyang mapapala. Ngayon, sabi ng spirits mo, para alam mo yung ina-anticipate mo at alam mo yung makukuha mong pabalik, kailangan daw alamin na, kausapin na, i-confirm na daw o linawin kay someone. Halimbawa, magalaan ako ng pera dito sa kapatid ko, nangungutang siya. Sabi niya, babayaran doon niya next month. Kausapin mo mabuti, hoy, ano next month? Sigurado ka ba? May pera ka ba pambayad? Baka naman wala. Pagulungin mo muna yan, parang ganyan. So, kung meron kayong mga agreement with someone at medyo malabo, yung parang babalik sa'yo na inilaan mong bagay, sabi rito, i-confirm mo, kausapin mo, linawin mo, para yung ina-anticipate mo ay tugma. Para wala kayong expectations na malabo. Kailangan sigurista ka this time and practical ka in your approach. Huwag ka kikilos ng patalo, okay? In the area of your fortune, you have answer the calling, the time is now. Yes, tamang-tama with the Emperor card. Ito na daw ang tamang panahon para aksyonan. Kung nagkaplano ka, action din yan. Huwag ka mag-alala. Kung sabi mo action pero nagkaplano pa lang ako, yung planong yan, action din yan. Kumikilos ka na in the preparation eh. So, pag-action din yan. Kaya don't worry. Hindi yan confusing in your part. As long as gumagawa ka ng paraan para sa mga bagay na gusto mo, whether planning stage pa lang yan, or working ka na, or ina-execute mo na, action pa rin yun. Ang mahalaga nakatutok ka at may ginagawa ka sa pagtupad niyan. Okay? Another message, you have purification activates vibrant life force. Marami akong readings na lumalabas itong si purification. Ibig sabihin, kailangan mo doon ng maraming time sa tubig. Whether sa banyo, sa paliligo, sa pool, sa dagat, sa ilog, anything that requires water. Yun daw yung meditation mo this week para ma-cleanse, pababa sa katawan mo yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo. Halimbawa, naliligo ka everyday, which is normal naman, sana nga, no? Every time na nagubuhos ka ng tubig sa ulo mo, pakiramdaman mo na dinadala ng tubig pababa lahat ng bigat, lahat ng pain, lahat ng suffering, lahat ng alalahanin mo, lahat ng negativity, and watch it flow down patungo sa drainage. Gawin mo yan meditation everyday, gumagaan ang pakiramdam mo. Paglabas mo ng banyo, energized ka, malakas ang loob mo, gumagaan ang loob mo, at medyo meron kang kumpiyansa to do more kasi nililinis mo everyday yung mga mabibigat. Okay? In the area of your fortune, you have the Emperor card. Ikaw to, Aries. So, napakalakas mo for the week. Congratulations. Lumabas ka. At hindi ka lang basta lumabas, nandun ka pa sa fortune area. So, sinasabi dito, especially po sa inyong planetary alignment and astrology, si Uranus, planet Uranus, and Moon, and also the planet Pluto, ay magkakaroon sila ng golden air sign triangle. Kumbaga magkakaroon sila ng triangle position. This fuels your fiery spirit. Maalab na kumpiyansa.
at magdudulot sa iyo ng energetic at optimistic feeling na parang, uy, gawin ko na, uy, subukan ko na, uy, ilaban ko na, uy, sabihin ko na sa kanya. Parang meron kang matapang na paninindigan sa isang bagay na gusto mo nang i-execute, gusto mo nang tulayan, no? Napakatapang mo ngayon. Parang it is really a call for action. You want to do this, you want to start this, you want to plan this, gusto nyo ng pag-usapan. Talagang ikaw yung mag-i-initiate. And the action is coming from you. So, kung ano man yung katapangan mo na gagawin mo this week, congratulations kasi yan ang magiging pauna mo para tapusin o simulan ng isang bagay at eventually gumulong na, parang ganyan. So, your bravery is your armas this time. Nakita ko rin dito, be disciplined ha. Hindi porket sinimulan mo ay hanggang simula ka lang. You need to really be consistent. Dapat yung effort mo dire-diretso, yung performance mo consistent. And make sure na meron kang wais na direction patungo sa mga inilalaban mo. Hindi pwedeng sugod ka lang ng sugod nang hindi pa nag-iisipan. Marami sa atin ganyan. Kaya madalas nagkakamali because bugso lang ang damdamin eh. Sabi ko nga sa'yo, ang challenge sa'yo, mag-isip eh. Dapat buo muna sa isip mo bago ka kumilos. Kasi power mo na this week yung kalakasan ng loob na itry eh. Pero yung pag-iisip sa bawat action, yun ang iba. Yun ang ibang usapin, di ba? So ngayon, magkaroon ka ng mga wise counselors, mga tao sa paligid mo na magtuturo sa'yo ng, uy, Aris, parang sobra yan. Uy, Aris, ganito gawin mo. So, para matimbang mo kung ano yung right step moving forward. Pero, malaking bala mo talaga ngayon yung katapangan mo na i-try. At saka sumugod at sumubok at gawin na. Okay? The Emperor card is being clarified by the Four of Cups. Ngayon, nakita ko dito na kung ano man yung mga bagay na hinahanap mo, magkaroon ka doon ng strategic move to get that. Para nakabinbin na siya for a very long time. Dalawang beses to ba si Four of Cups here. Para hindi ka talaga masaya sa isang bagay. At sabi mo, I want more, I want more, I want more. So, if you want more, ano yung concrete mong action in getting that? So, hindi pwedeng nasa isip lang na, ay gusto ko yun, gusto ko yan, hindi ako masaya dito. Kung talagang meron ka mga bagay na gusto mo makuha, ano yung ginagawa mo in doing so? Ito yung panahon talaga maging definitive ka, maging konkreto ka sa mga ginagawa mo. Kasi minsan hindi daw to gumaang nasa isip at saka nasa action. Medyo siguro makaka-relate ka dyan. Parang ngayon gusto ko to pero wala naman akong ginagawa para makuha yan. So, ito yung panahon na i-align mo yung action mo sa mga iniisip mo. Okay, Aris? Napakaganda. In the area of your divine messages, bigyan kita ng 3 cards. Unang-una, you have wisdom. Wisdom comes from experience and reflection. Yes, lahat ng mga gusto mong gawin at kaisipan mo ngayon, nag-uugat yan sa mga pinagdaanan mo, sa mga natutunan mo, sa mga bubog mo sa past, sa mga pagkakamali mo sa past dahil inaayos mo na ang buhay mo. Ano daw ba yan natutunan mo sa past na pwede mong i-apply ngayon sa mga ginagawa mong bago? Okay? Another message, you have embrace change. Embrace change and welcome new possibilities. Yes, ito yun. Sabi ko nga sa inyo kanina sa opening natin, itong eclipse, September 15 to 21, sa araw mismo ng 21-22, meron tayong solar eclipse in Virgo. And ito yung magbibigay talaga sa iyo ng positive changes and fresh start after a clarity o pagkalinaw sa mga bagay-bagay. Kaya, yakapin mo yung pagbabago. Maaring meron kang pagbabagong gagawin sa trabaho o meron kang i-execute na bagong strategy. Anything changes na mangyayari sa buhay mo this week, i-embrace mo lang yan, i-accept mo lang yan, kasi yan ay divinely orchestrated para sa'yo. Another message, you have insight. Insight is the fruit of wisdom. Keep a learning attitude. Ngayon linggo ito, sinasabihan ka ng spirits mo na dapat daw matalas ang isip mo at bukas ang isip mo, especially here, with the Queen of Swords, kaya siya nasa challenge mo talaga ngayon, magkaroon ka ng kalinawan ng isip kung ano yung dapat gawin at ano yung hindi. Sometimes, tayo mga tao, bulag tayo sa gusto natin. Akala natin, ito gusto ko, ito gusto ko, ito gusto ko. Pero yun pala, ay, mali pala yung atake ko. Ay, mali pala yung gusto ko, mali pala yung paraan ko. Sige, ibahin ko. So, magkaroon ka ng insights. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, mas maganda na nagtatanong-tanong ka from your friends, family, co-workers, para matimbang mamasuri mo, ay oo nga, tama ka, buti sinabi mo yan, hindi ko yan naisip kanina. So, lumalawak ang isip mo. Kung kailangan mo mag-research, magbasa-basa, magtanong-tanong, gawin mo para mas marami kang options, lumawak ang mundo mo, makita mo yung best possible action in your life today. Okay? In the area of your divine messages, you have the Two of Cups. Two of Cups, sinasabi ito, cooperation, collaboration, clear communication with someone. Whether lover mo ito, or kapatid, or kamag-anak,
or katrabaho or meron kang negosasyon or kontrata or agreement with someone, kailangan daw talaga you put your best effort. Kaya talaga sabi ko sa inyo kanina, parang what can you offer eh? Ano yung mga bagay na kaya mong ibala para mapa-oo mo sila, matanggap ka, makuha ka, ikaw yung mag-stand out, and believe in your ability. Malakas na confidence, especially po on September 21 on the eclipse, no, it's an opportunity for you to move forward with confidence. Talagang tapang, decidido, kumpiyansa, yun ang bala mo this week. Kaya gamitin mo yung eclipse season in your advantage. Kung meron ka mga interview, kontrata, negosasyon, pag-uusap, agreement, ito yung bala mo, yung lakas ng loob mo na humarap doon at makipag-usap ng tama. Parang narinig ko dito, maniwala ka sa sinasabi mo, parang ganon. Kaya some of us, parang meron sinasabi, halimbawa nagbebenta ka, pero parang hindi ka man nakapaniwala, hindi ka bilib-bilib yung sinasabi mo. Ito yung panahon na baguhin mo yung mindset mo na, uy, ito po binibenta namin, maganda to, ganyan-ganyan. Talk like you know your product and talk like you know everything in the world. Parang play genius, parang ganon. Make sure you sell yourself properly. Alam mo kung paano dalhin ang sarili mo, kung paano ibenta ang sarili mo sa mga negosasyon, at kung paano pabilibin yung mga kausap mo para makuha mo yung gusto mo sa kanila. Clear communication is your bala, okay? The Two of Cups being clarified by the Two of Cups. Wow, kinonfirm niya sarili niya, yes. Dapat daw swak na swak kayo, nakakaunawaan, kakaintindihan. And the Devil card, yes. Sabi nito, huwag kang papadala sa negatibo and also huwag kang mabulag sa mga sinasabing magaganda. Always check. Magkaroon ka ng insight. Huwag kang basta yung parang nauuto ka o namamanipulate ka. Learn to see the truth para alam mo yung ilalaban mo, alam mo yung sasabihin mo, at hindi ka madadala o mapapersuade into something. Nakita ko rito na maraming tao sa paligid mo ang controlling, toxic, parang gusto dinidiktahan ka o pinapagawa sa'yo yung mga bagay na hindi mo naman gusto. Panahon na para ikaw mismo manindigan ka sa gusto mo at ilaban mo. Makipag-communicate ka na maayos para mabasag yung mga bagay na controlling sa buhay mo. Ngayon, nakita ko with every communication, with every talk, with every negotiation na pag-uusap or interview na ginagawa mo ngayon, huwag ka matakot. Itapon mo sa bintana yung mga panliliit mo sa sarili mo. Be confident and everything will be fine. Okay? Huwag ka mag-overthink. Huwag ka mag-overanalyze. Just do your best. Your outcome is here, but first, bigyan mo na tayo ng fortune cards. Unang-una, key, successful outcome to your problems. Yes, congratulations. May confirmation ka. Successful ang outcome mo sa mga problema mo. Another message of handshake, a meeting with a stranger could be important. Yes, with the Two of Cups talaga nakita ko dito talagang negosasyon or pag-uusap eh. So meron ka daw makikilala this time na stranger na maaaring ito yung magbibigay sa'yo ng bagong oportunidad o bagong buhay, bagong trabaho, or aumento, or talagang transformation in your life. Or client, baka client yan. Another message of Bull, do not back down from opposition, show strength and fortitude. Yes, show your strength, show your power, especially here with the Emperor. Kung hindi ka pa kontento sa isang bagay, ilaban mo and do your best. Another message, you have Pig, beware of greed. O mag-ingat ka sa pagkagahaman, whether ikaw o mga tao sa paligid mo. Pag medyo sobra-sobra na, learn to say no and learn to check out anyone who is doing some greediness o pagkagahaman. Okay? Another message, you have Quill, get back to basics. O, paalala sa'yo, may mga bagay doon na pwedeng gawin mong simple lang. Bumalik ka sa mga bagay na simpleng motion lang o simpleng paraan, baka makatulong yan sa'yo, baka mamaya ito na pala yung way para ma-accomplish mo isang bagay. Huwag mo daw gawing komplikado, huwag mo daw gawing mahirap. Another message, you have Wedge, someone is trying to come between you and a friend or something you want. Meron daw taong pumipigil sa mga bagay na gusto mo, kaya maging palaban ka. Maging matapang ka to get that. Kung hindi ka pa masaya at parang feeling mo unfair o hindi ko pa nakukuha yung goods na gusto ko, go push, fight for it. Ang outcome mo, Aries, for September 15 to 21, you have, wow, the 10 of Cups. Fortune after difficulty. Lahat ng pinaghirapan mo dito, na pagsimula with a planning, ito, mahadala mo na siya sa lupa. So, dreams coming to reality ka this week. So, congratulations. Ito na yung panahon na bubuin mo na yung pangarap mo. Kaya talaga napakasaya ng pamilya mo kasi umaandar na, gumagana ka na, at nakikita mo na yung bagong sibol mula sa something na naisip mo lang before. At ngayon, unti-unti mo na siya na-execute. So, continue with your fight, ha? And have a solid foundation with your family. Kailangan mo ng supportan nila, kailangan mo ng kalinga nila para makalaban ka everyday. Happy life, happy family life, okay?
Ten of Cups being clarified by the Hermit card. Yes, yung dati nag-iisip-isip ka parang paano to, paano ganyan. Pero kung nag-iisa ka, sabi rito, nandiyan ang pamilya. Nandiyan ang pamilya para supportahan ka, para tulungan ka. Hindi ka mag-isa sa laban na ito. Kaya kung meron ka mga balak i-execute, meron ka mga plano medyo nakakatakot, sabi mo, paano ba to, paano ba to? Nandiyan ang family. You're not alone. So make sure na maging bukas palad ka sa kanila para kung ano man yung mga pangarap mo, magawa nyo pare-pareho ng sama-sama, sabay-sabay. At hindi mo maisip na nakakatakot, nakakalungkot, or parang pasan-pasan mo ang mundo. Ngayon nakita ko na yung answers will come and that will make your happy life happier than before. Okay? So Aries, yan po ang yung September 15 to 21. Comment down below kung naka-resonate ka. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James sa James Arrow PH. God bless everybody.